Ayan na, so magandang araw po sa inyong lahat mga paps and welcome back sa ating channel. So, meron lang akong i-share sa inyo sa araw na to, no? Bale, ano kasi, talagang napakahirap ng mga ganitong unit ng Samsung eh. Ano to? Tatlong piraso dalawa binuksan natin. Ito siya, yung isang repair natin tapos ito naman yung ayan, yung isa pa. Same model po yan, same model. So, papakita natin yung kanyang model. Andun pa yung pangatlo natin eh. Naka-under po yan. Yung tatlong unit natin. Same model yan. So, ito yung kanyang model, oh. Samsung model UA50 CU8100G. So, same model po yan. Tatlo na yan. Then, ito rin. Pakita natin yung kanyang cover para makita nyo na same model talaga yung mga ito. Pinakaiba lang CU ito naman UA50 BU 8080 GX So pero kung yung loob talaga niya sa design ng panel same po yan. Ayan. Same po yan, single 3BDS. Ayan, napaka-same lang yan, BU at CU. So tingnan natin yung isang Samsung dito kung anong model. Ayan. Ito yung mga problema niya. Ayan. Bar lines yung problema. Yung repair natin bar lines rin, yung isa naman bar lines yung problema. Same talaga sila ng problema. So dito naman yung kanyang model. So yung model naman niya is UA50BU, yun, 8100GXXP. So hindi po sila pareha ng model, pero same po sila ng laman. Same lang talaga, walang pinagkaiba. So ang ginawa natin dito, lahat ng tatlong to, yung problema niya is vertical bar lines. Kung sine-check mo yung kanyang voltahe, yung kanyang top board, ito yung kanyang panel, kompleto po yung lahat ng supply. Ayan, so ito yung kanyang LC2, LC1. So check natin yung LC1 muna. LC1 niya. Bakit? Ayan, LC1 niya, negative. Ayan, swap yung kanyang LC1. So okay yung voltahe niya. Tapos ito naman yung kanyang LC2. LC2 naman niya, ayan, ayan, normal naman yung kanyang mga supply. So ito namang kanyang clock 1.4, 1.4 hanggang clock 8 yan dito, hanggang clock 8. Clock 8 pala yun. Tapos yung clock 1, so CKB1, ayan, 1.4. So CKB1 and CKB8, meron po yung supply 1.4. Then yung kanyang RSDS naman galing sa may mainboard, normal din yan. Meron dito yung masukat na 0.4 na voltahe. Ayan na, 0.4. Kasi nagsukat ako ng isa nito na normal, yung problema is backlight, normal siya. Ganyan din yung kanyang supply. So medyo mahirap talaga yung ganitong trouble. Kasi kung dito na side na to, pwede mo siyang isolate ng dito sa may kanyang ribbon, no? Ayan, sa may flex niya, tatanggalin mo dito, pwede mo yung ma-isolate yung right side. So dito naman, pag-isolate nito is removing yung kanyang removing yung gagawin natin. Ayan, meron siya mga connecting resistor dyan. Pwede natin ma-isolate yung left side sa pamamagitan ng pagtanggal ng mga maliliit na resistor na to. And gagawin lang natin yung isolation na yun kung protect yung problema. Kaso yung unit natin ngayon is hindi po siya protect, no? Vertical bar lines. So, ibig sabihin, kapag mayroong vertical bar lines, yung supply niya, normal yan. Andyan yung mga supply. So, hindi ko lang talaga matansya kung ano talaga yung problema ng mga ganitong unit. Bali, pag pito na po natin to, meron na tayong na-repair isa nito. Meron tayong na-repair isa. Pero ang problema, hindi ganito yung problema eh. Protect yung problema niya. Protect. So, panel yung ginawa natin. Bali, nag-remove tayo ng swapping dito at saka yung kanyang mga CKV lines, nag-normal siya. Pero ang problema, isang linggo lang, bumalik yung problema, yung kabila naman yung problema niya. Then, ang yung resulta is nagiging vertical bar lines. So, tansya ko sa mga ganitong problema ng Samsung. Siguro naging open na po yung glass niya, open na po yung linya ng mga CKV at saka swapping, and the rest ng mga supply na papasok sa kanyang glass, open na po yung lahat. Kasi kung short siya, mapoprotect po yung unit natin, no?
Kung mga ganito, hindi siya nagpo-protect, labas yung lahat ng supply, ibig sabihin yan, open na po yung linya ng mga CKV natin at iba pang mga supply na kailangan para mag-display yung ating unit, no. So pag-aralan muna natin tong ganitong problema. Hindi natin siguro matansya kung kaya ba natin i-repair. Basta pang na to, pang 7 na siguro yung unit na dumating dito. Dalawa pa rin yung home service natin. Nag-home service tayo ganitong model, hindi natin nagawa, no. Kasi normal naman kumpleto yung supply. Ay sulit mo yung kabila, na-sulit pa rin natin, yung kabila, ganun pa rin yung resulta niya. Both side vertical bar lines yung lalabas. So hindi mapalabas natin yung normal na, kahit kalahati man lang na normal na display. So mga ganito rin, pinalitan din natin ng mainboard kasi nakala natin na posible mainboard yung problema. Pero ito, ang tatlong to, ayan, tapos doon, meron tayong board na okay kasi galing sa scrap. Yun yung sinasaksak natin para matest natin na malaman natin kung okay ba yung panel or mainboard ba yung problema. So ang nangyari, pinalitan natin itong lahat, yung tatlo na yan, same pa rin yung naging resulta niya, vertical bar line. So confirm na kasi yung pinalitan natin na board is buo siya. So ibig sabihin yan, buo yung board, tapos nung may saksak natin, ganoon pa rin yung display. So ibig sabihin niya, nasa panel talaga yung problema. Yun nga lang is mahirap nating i-troubleshoot. Kung open kasi yung kung nag-open na po yung panel natin, is mahirapan na po tayo. Ang only solution dyan is pangpalit ng buong panel. Pero ang problema, wala tayong pamalit. Nasa service center lang po yung mag-replace ng ganitong ng mga panel, no. Ayan. So gusto ko lang i-share ibahagi sa mga kapag technician natin kung na-encounter niyo yung mga ganitong model ng Samsung, pakibulong naman kung nagawa niyo ng paraan yung ganitong problema, no. Pero sa akin lang parang disposable talaga yung ganitong model. Kasi yung pinsan ko nasa display center ng dito sa lugar namin. Napakarami talagang Samsung na mga ganitong unit, no, na merong quota kasi. Kapag nakabenta ka na marami kang commission. So siguro hindi na yung Samsung gumawa lang ng gumawa, hindi nila yung quality talaga kung tatagal ba yung kanilang unit, no. Basta gawa lang sila ng gawa. So manufacturer lang sila manufacturer, hindi nila yung quality kung tatagal ba yung kanilang mga unit, no. So yun lang. And siguro sa susunod na kapag nagawa natin ito ng paraan is share po natin yung mga matutunan natin, no. Basta sa akin lang, i-share ko sa inyo na napakahirap talaga ng ganitong model ng Samsung na i-repair. Ayun, bali tatlo na po yun. Meron pang isa doon. So basta yan lang gusto kong ibahagi, no. Sana kahit paano may na-share ako na maganda sa inyo. Sa mga customer pala na may-ari ng ganitong unit, mas swerte na kayo kung aabot ng 2 years or 2-3 years yung kung nakabili kayo ng ganito, no. Kasi ito, tinanong natin yung may-ari, 1 year and a half na talaga yung tinatagal ng kanilang unit, no. So lampas na lang ng warranty. Masisira na siya. Ayan. So sortihan na siguro yung pagbili ng mga mga LED TV at saka mga smart TV. So ito na yung video natin, mga paps. Maraming salamat sa mga nanonood, no. May good videos, be with us always, and this is your service Ryan Crucitek. See you in our next video. Bye bye.